What's up mga libagan? Dito naman po ako, Nyolo the Third. Mga karayuma, magre-react tayo. Ang magiting lang leader ng Quadcom. Sino pa ba? Bigyan natin ng reaksyon. Alauna nyo pa na aresto 6 na oras ang namagitan mula sa pagkaka-aresto ni Mayo at saka yung pag-umpisa ng inventaryo nyo. Yung 6 na oras na yun, maraming pwedeng nangyari doon. Ikaw at saka si General Domingo, hindi nyo alam na yung mga tao nyo sa ilalim nagpupuslit na. Noong ika-31 ng Mayo 1969, si Robert Ace Smith Barbers, mas kilala bilang Ace Barbers, ay ipinanganak sa isang kilalang angkan sa larangan ng politika. Anak ng yumaong senador Robert Barbers at Virginia Smith, si Ace ay lumaki na nakikilala ang hamon ng serbisyo publiko mula sa kanyang ama, isang makabayan at batikang politiko. Si Ace ay nag-aral sa De La Salle University kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science, minor in Economics noong 1990. Ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa University of the Philippines na kinumpleto ang kanyang master's degree in Public Administration and Governance noong 2003. Bago pa man sumabak sa larangan ng politika, naitatag na ni Ace ang matibay na pundasyon ng kanyang kaalaman at kakayahan sa pamamahala. Bago pumasok sa Kongreso, si Ace Barbers ay hindi naging tahimik sa likod ng mga anino ng kanyang pamilya. Ako po ay anak ni dating Senador Robert Bobby Barbers at 4 ho kaming magkakapatid. 3 lalaki at 1 babae. Yung amin pong youngest ay babae. Akin naman hong sariling pamilya, I have 4 boys at lahat po yan ay ang kanilang pangalan ay hango sa baraha na kung saan nanggaling din ho yung aking pangalan. So ang aking eldest ay si King, ang second ay si Jack. Yung third ho, dahil nung lumabas siya, akala ho namin babae, bigla hong naging lalaki, alam nga naman hong pangalanan kong Gis. So ang ginawa ko, pinangalan na lang ho namin Joker. Ngayon, nag-attempt pa ho kami ng isa at sakaling baka magkaroon ho kami ng anak na babae. Nung lumabas ay lalaki pa rin, at another boy. So I decided, me and my wife decided na pangalanan na rin ng galing sa baraha. Pero wala na ho kami makita ng ibang pangalan dahil may King, may Jack, may Joker, mahirap naman ho pangalanan ng Gis o kaya Tong Itch yung aking anak. So ang ginawa ho namin ay pinangalanan lang namin siya na hango din ho sa baraha. Ang pangalan ho niya ay Spade. So ang aking mga anak, si King, si Jack, si Joker, si Spade, ay ngayon ho, ay kasalukuyang nag-aaral sa mga university. And sa tingin ko, ay isa sa kanila o dalawa sa kanila ay maaaring sumunod din ho sa akin o sumunod din ho sa kanilang lolo bilang public servant. Sa kanyang unang hakbang sa mundo ng politika, siya ay nakilala sa kanyang pagiging bahagi ng makapangyarihang grupo ng mga mambabatas na tinaguriang Spice Boys. Aktibo silang lumalaban sa mga katiwalian at nagtaguyod ng impeachment laban kay Pangulong Joseph Estrada. Hindi rin siya nagpahuli sa mga isyong pambansa tulad ng kanyang pagtutol sa kontrobersyal na VAT increase noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang unang taon, ipinakita ni Ace ang kanyang kakayahang tumindig para sa kapakanan ng mga mamamayan. Medyo may tayo doon, may malaking problema yan, kaya dapat ma-review yan. And I will ask the PIDEA, they should make some legal actions or moves para magkaroon ng hustisya talaga yan. Kasi parang nakakagulat naman yun. Convicted yung mother, mayroong ebidensya na kita sa kanya nung ni-raid yung bahay niya. Tapos ngayon, planted yung evidence. Diba? Si Congressman Ace Barbers ay unang nahalal sa Kongreso noong 1998 bilang kinatawan ng 2nd District ng Surigao del Norte. Sa panahon ng kanyang unang termino, naging mahalaga ang kanyang kontribusyon sa mga batas na naglalayong mapabuti ang kalusugan, edukasyon at kalikasan. Siya rin ay kilala bilang isang matibay na tagapagtaguyod ng kampanya laban sa iligal na droga at krimen. Isa sa pinakamalaking kontribusyon niya ay ang pag-akda kasama ang kanyang ama ng Comprehensive Drugs Bill ng 2002, isang batas na naging sandigan ng kampanya laban sa iligal na droga sa buong bansa. If we were going to lie,
you at least lie nearest to the truth. Yung nakongkak nyo na istorya, yung narrative nyo, parang akala nyo parang grade 3 lang yung nagbabasa ng narrative nyo eh. Diyan kayo nagkaroon ng problema. Lumaki itong issue nyo because of that. Isa sa mga mahalagang batas na kanyang isinulong ay ang pagbuo ng mga regulasyon para sa mga paaralan at ospital sa kanyang distrito. Bukod dito, nagtulak siya ng mga proyekto sa infrastruktura upang mapabuti ang mga kalsada at serbisyo sa elektrisidad, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang mga inisyatibong ito ay nagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan ng kanyang distrito at nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang isang epektibong mambabatas sa kanyang unang termino. Sa kanyang pangalawang termino bilang kongresista mula 2016, si Barbers ay itinalaga bilang tagapangulo ng House Committee on Dangerous Drugs. Dito, pinamunuan niya ang mga pagdinig laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at iba't ibang krimen na nauugnay sa operasyon ng mga ito, mga isyu ng droga, kidnapping at iba pang krimen na nagbabanta sa kapayapaan ng bansa. I want to see the day na sa ating bansa ay ma-solve natin yung problema natin sa droga. Yung droga yan ay walang mabuting maidudulot niyan. Bagkus ito'y makakasira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa harap ng malawakang batikos, nanindigan si Barbers sa kanyang suporta sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Bagamat kinikilala niya ang mga alalahanin sa mga extrajudicial killings o EJKs, pinaglaban niya na ang kampanyang ito ay mahalaga upang masupil ang paglaganap ng ilegal na droga sa bansa. Dapat pangalagaan, protektahan sa menace ng drugs itong ating vulnerable sector of our society, which is the youth. Turuan sila, i-educate sila at ihanda sila sa pagiging leaders in the future dito sa ating bansa na magpatuloy ng pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi nakaligtas si Ace Barbers sa mga kontrobersya. Isa siya sa mga mambabatas na nabanggit sa 2013 Special Audit ukol sa paglabas ng Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga non-governmental organizations habang siya ay gobernador ng Surigao del Norte mula 2007 hanggang 2009. Noong 2016, nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ni Barbers at ni Congressman Prospero Pichay Jr. kaugnay ng issue ng Yan, matindi rin yan eh. Yung dalawa sila eh. Kala ko mag-aabot eh. Charter change. Maliban sa kanilang personal na alitan, nagsampa si Barbers ng reklamo laban kay Pichay dahil sa umunoy ilegal na pagmimina na lalong nagpatindi sa tensyon sa pagitan nila. Saan nakalagay ang Constituent Assembly dyan? May I be allowed to No, elaborate, you're not sir? allowed. Mr. Chairman, let us stop entertaining senseless motions. It is not a motion. Those are stupid No. motions. Let us pardon my French, Mr. strike that Let us off. This is not a motion. Let us not pretend to be constitutionalist here. Mr. Chairman, I move to adjourn. Mr. Chairman, I move to adjourn the incident here. Adjourn now, Mr. Chairman. It's a privilege motion, Mr. Chairman. I move to adjourn. Si Ace Barbers, isang leader, Tapang, no? isang tagapagtaguyod ng batas, isang politiko na humarap sa mga hamon ng kanyang tungkulin ng buong tapang. Mula sa kanyang mga unang hakbang bilang bahagi ng Spice Boys hanggang sa kanyang mga pagdinig sa Pogo at War on Drugs, napatunayan niya na ang tunay na pamumuno ay hindi lamang nakikita sa tagumpay, kundi pati sa mga pagkakataong humarap sa kontrobersya. Habang patuloy ang kanyang serbisyo sa bayan, bitbit niya ang mga aral ng kanyang ama, ang pagmamahal sa kanyang lalawigan at ang di matitinag na paninindigan para sa mga batas na magdadala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bansa. Sa huli, ang istoryang ito ay hindi tungkol sa mga unos na kinharap, kundi sa kung paano siya bumangon mula rito. Ang kwento ni Ace Barbers ay isang patunay na ang pamumuno ay isang walang katapusang pagsubok ng tapang, talino at serbisyo para sa bayan. Para sa inyong suggestions, ilagay lamang Ayan po ang ating chairman ng Quadcom. Ang magaling na Robert Barbers. Nakikita nyo naman talaga ng tapang at para sa katotohanan. Kaya believe din ako dito kay Congressman Barbers eh. At kahit papano nakita niya naman nung pumunta dyan si Digong Demonyo ay na-handle niya ng tama. Although hindi naman po perfecto, pero at least napigilan nila yung kabastusan at kademonyohan ni Digong nyo. Ayan po, palike-like na lang po mga karayuma at mga libag, mga kaabangeros at na mahal kong mga Dabarkads. Hindi
Dito naman po ako, Yolo the Third. Nagbibigay sa inyo ng reaction. Maraming salamat po. Like, fingerin na yan, fingerin. Bayo. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.